Alamin po natin ang pinakabagong impormasyon kaugnay ng Bagyong Pablo. Ihahatid yan ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, nasaan na ang bagyo? Bel, unahin muna natin itong forecast track ng Pag-asa dahil ayon sa Pag-asa ay bahagyang liliko yung track ng bagyo habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya imbis na dito siya papalabas, bahagya siyang liliko papunta ng norte. At base naman sa storm track ng Weather Central, sa araw ng linggo ay posibleng lumiko ito at bumuo ng isang loop habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaya ayon pa rin diyan sa Weather Central, meron tayong tinatawag na Cone of Uncertainty, yung kanlurang bahagi ng Luzon, itong Bataan, Zambales area, at dito sa may ibang bahagi ng Central Luzon, ay posibleng doon maglandfall pa yung bagyo. Pero ito ay isang senaryo pa lamang, Mel. Hindi pa natin masasabing ito yung mangyayari dahil nga beyond 3 days yan, kaya napakalaki ng uncertainty. Pero ganito rin yung nakikitang sitwasyon ng iba pang model na galing sa iba't ibang meteorological agencies gaya ng Hong Kong, ng Japan, ng Beijing dyan sa China, Taiwan at South Korea. At mapapansin mo na halos iisa yung kanilang sinasabi paglagpas ng linggo, dahil yung sinasabi natin sa Pag-asa hanggang linggo lamang, pero beyond Sunday ay posibleng gumawa ng loop itong bagyo at makikita natin na halos magkakaiba sila kasi kanya-kanyang kakayahan yung mga binabanggit nating mga numerical weather models, Mel. Pero Mang Tani, may epekto pa ba yung bagyong Pablo sa atin? Mang Tani? Mel, sa ngayon ay walang direktang epekto sa ngayon yung Bagyong Pablo. Unang-una dahil nandito yan sa may West Philippine Sea, may kalayuan yan dito sa Luzon, lalo na dito sa Metro Manila, maging sa Palawan na dinaanan niya. Gayunpaman, ito ay lumakas ulit. Typhoon na ulit ito ngayon ayon sa Pag-asa. Lumakas yung dala-dala nitong hangin na umaabot na uli ng 120 km per hour at bugso na umaabot naman ng 150 km per hour. Uli itong namata ng Pag-asa sa layong 530 kilometers northwest ng Coron, Palawan. At ito ay mabagal na kumikilos, 7 kilometro lang kada oras ang galaw nito. Hilagang silangan niya yung inaasahang magpapatuloy na kilos. At sa pagtataya ng Pag-asa, bukas ng umaga ay posibleng lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao na nagsisimula pa lamang pong bumangon mula sa hugupit ng Bagyong Pablo, maging alerto pa rin po sa mga pagulan, dulot naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At sa bayan ng Boston dyan sa Davao Oriental na napuruan din ng bagyo, inaasahan po yung mga pagulan, patuloy po yan araw ng Sabado. Pagdating ng Linggo at Lunes, bahagya pong makikita ang araw, pero meron pa rin posibilidad ng pagulan. Isa rin po sa mga hinagupit ng Bagyong Pablo ang Negros Oriental at kabilang na dyan ang bayan ng Siaton. At ngayong weekend, asahan pa rin po yung maulang panahon, pero bahagyang gaganda pagdating ng Linggo hanggang sa Lunes. Pero may mga pag-ulan pa rin po. At sa Luzon naman tayo, sa bayan ng Rojas, dito sa Northern Palawan, magandang panahon na po ang aasahan sa ng paglayo ng Bagyong Pablo hanggang weekend po. Pero may mga may mga pag-ulan pagdating ng Lunes. Magiging maulan din ang hilagang silangang bahagi ng Luzon at yan ay dahil po sa epekto ng umiigting na hanging amihan o yung northeast monsoon. At sa Metro Manila, asahan po yung bahagyang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na pagdating ng hapon. Hanggang weekend po yan, hanggang sa Lunes. At paalalang muli sa mga maglalayag, iwasan muna po yung mga baybayin ng Northern at Central Luzon. So ito pong sa may West Philippine Sea at yan sa may extreme Northern Luzon, hanggang dito po sa may baybayin ng Southern Luzon, na kung saan matataas po ang alon dahil sa hanging amihan. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.